mga kabudgetarian, good day po sa inyo. Naway ligtas po kayo at okay. At ako po pala si Angel. Gumagawa po ako ng content patungkol sa mga first timer na gustong maghanap ng work at yung mga no idea kung ano nga ba yung mga kakailanganin dokumento. So kung gusto mo yung mga ganong topic po, please subscribe, like, and share na rin po para naman mapag-usapan natin yan. So, ngayon guys, ay medyo nakumpleto na natin yung mga basic requirements. So, kung hindi ka pa updated kung ano na nga ba yung mga dapat mong paghandaan, please search mo ang aking channel at nandoon ang step by step kung ano nga ba yung mga dapat mong paghanda. So, ngayon guys, ang topic natin today ay patungkol lang sa motivation. So, kung bakit mo nga ba gusto mag-work, ano nga bang reason mo. So, sana makatulong sa iyo ang topic na ito. So, nung ako po ay nag-work at the age ng 18 or 19, mga ganun po, nag-start din ako sa mababa po talaga. So, syempre naman po kung hindi naman porket nakapag-aral ka, agad-agad to the highest level ka na kaagad. Syempre, magta-try ka pa din sa katamtaman or minimum. Then, yung mga experience na matututunan mo sa mga field na pagdadaanan mo, mamomotivate ka yan at masasanay ka kung paano nga ba makisalamuha sa iba't ibang ugali, customer, paano mag-handle ng situation, yung mga ganun po. So, by the way guys, depende yan sa field na gusto mong pasukan. So, kung electronic, food industry, or customer service, yung palagi ka nasa front na nakikipagdaldalan. Hindi naman talagang literal na maritisan. Siyempre, yung charming ka sa mga customer, diba? Mas maganda yung madedevelop mo yung sarili mo. So, ako po kasi, guys, ate, kuya, mix galing ako talaga sa tahimik, then sa field, then tahimik ulit. So, medyo iba-iba at saka kakayanin mo siya na intindihin yung mundo ng work. At saka pag nasa work ka na po, lalo na pag first timer, yung ugali nyo po ng teens o yung parang pagiging walang yung makulit, yung walang pasintabi, yung mga ganun. Pagdating sa work, medyo no-no siya talaga. So, kailangan ihanda mo na yung sarili mo dun. At disiplina din. Disiplina hindi lang sa pakikisama, kundi pati rin sa oras ng pagpasok. So, syempre, pag first timer, nandyan yung una pa lang, i-enjoyin, yung katagalan. Tatama rin na hindi porket na kapag try ka na mag-work automatic ititigil ka na. Tuloy mo na yung career na yun, sayang naman. So tip ko sa inyo, if gusto nyo ma-regular at early age, una, no absent. Pangalawa, good performance. Alam naman natin na mahirap naman i-hit yun, pero kayang-kaya nyo yun na no late, no absences, at saka yung maging bibo kayo sa una. So, kung gusto ninyo yung ganong field na mapasukan ninyo, o yung mga kasama, o yung work, at masasabi mo sa sarili mo na, ay kakayanin ko to ng pangmatagalan. Then go! Gawin mo lahat ng paraan para ma-regular ka. Okay? In terms sa paraan ng pagiging regular, dapat po aayos ka talaga sa lahat. Yung talagang hahanap-hanapin ka ng team leader mo na, bakit hindi ka pumasok? Bakit ganito? Bakit ganyan? Yung may ganon na imo-motivate ka nila na kaya mo yan. Tapos willing ka na i-multitask yung sarili mo na hindi ka lang sa isang station, kundi sa different station ka din. Nang sa ganon, hindi ka lang basta, yun lang yung alam mo. So, yung mindset mo, ability mo, nasasanay din, di ba? Quick tips din guys, nung time na nag-work ako, marunong ka dapat makisama kahit na bata pa yan sa'yo or may edad na yan sa'yo. Kasi iba't ibang story ang makukuha mo sa kanila at iba't ibang motivation at saka yung advices na ma-adapt mo at magagamit mo siya if gusto mo nang mag-quit or mag-try naman ng ibang job. So, depende naman din po sa inyo yun. So, if ever na desidido ka na mag-work,
So, dapat gumigising ka na ng maaga at saka sanayin mo na matutong mag-budget na what if papasok ka sa ganitong lugar. Magkano yung pamasahe, magkano yung magiging baon mo. So, try mo lang. Then, tsaka mo sabihin sa sarili mo, sige, kaya ko na. Kasi sayang naman kung susugal ka dun sa isang job, then bigla ka magkukwit kasi ayaw mo na, kasi hindi kaya. So, sa ngayon pa lang na nag-iisip ka pa lang naman, nagpaplano ka pa lang naman, sana makatulong sa iyo yung advice ko na magkano yung kukonsumuhin mo, magkano yung magiging budget mo, magkano yung magiging allowance mo. Siyempre yung sahod po, pagdating doon, medyo magbibilang ka pa talaga ng ilang araw. Kaya, dapat, mga konsumo mo, magkano nga ba talaga ang kakailanganin mo para magtuloy-tuloy ka sa iyong work at huwag mong bibitawan agad. So, yun lang guys. Have a good day.